Sa nagaganap na Balagatan Exercise 2024, ang barko ng Philippine Navy na BRP Davao del Sur nagpakitang gilas. Ang barko nga pong ito mga idol ay isa sa dalawang Tarlac class landing platform docks ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Sa pagsisimula ng Multilateral Maritime Exercise Phase ng Exercise Balagatan 2024, ang mga navies ng Pilipinas, Estados Unidos at ng France ay dineploy sa West Philippine Sea. Sa hanay ng Philippine Navy ay nagparticipate nga po ang BRP Davao del Sur LD-602 at BRP Ramon Alcaraz PS-16. Sa hanay naman ng US Navy ay nagpakitang gilas nga po ang USS Harper's Ferry LSD-49 at sa hanay naman ng French Navy ginamit nga po ang FS Vendémiaire 734 at lahat ng mga barkong ito ay nagparticipate sa isang naval exercise. Ang BRP Davao del Sur ay nagkandak ng aerial medical evacuation o casualty evacuation exercise at gayon din ang cross-deck landing exercise upang gamitin ang isa sa Philippine Navy's AW-109E Power Naval Helicopter. Mga idol, maganda nga po't nagkandak sila ng ganitong klaseng exercise upang mahasa ang mga personnel ng Philippine Navy, gayon din upang magamit ang mga assets ng ating bansa sa iba't ibang naval exercise. Dito nga po ay nagkakaroon ng simulation kung ano nga ba ang dapat gawin sa mga iba't ibang sitwasyon. Ang BRP Davao del Sur LD-602 ay ang ikalawang barko ng Tarlac class landing platform dock para sa Philippine Navy. Ito na nga po ang ikalawang barko na ipinangalan sa Philippine Province na Davao del Sur. Nilaunch nga po ang barkong ito noong September 29, 2016 at nakomisyon naman ito sa Philippine Navy noong May 31, 2017. Ang barkong ito ay may displacement na 7,200 tons kapag standard habang 11,583 tons naman kapag full load. May haba nga po itong 123 meters, beam na 21.8 meters at draft na 5 meters. Ang installed power nga po dito ay isang MAN D2842 LE301 diesel generator. Sa bilis naman ay meron itong cruising speed na 13 knots habang maximum speed naman ito ang 16 knots. Meron naman nga po itong range na 9,360 nautical miles. Sa endurance naman mga idol, tumatagal nga po ito ng 30 days. Habang ang boats and landing craft carrier nito ay dalawang landing craft utility at dalawang rigged hull inflatable boats. May capacity nga po ang BRP Davao del Sur hanggang sa 500 troops. Ang sensors and processing systems naman nito mga idol ay gumagamit nga po ito ng Furuno X-band and S-band navigation radar, combat management system, surface search radar, air search radar, at electro-optical fire control system. Sa armament naman mga idol ay meron nga po itong isang 76mm main gun, dalawang 25mm secondary guns, at 6 na 50 caliber 12.7mm guns. Ang aircraft carried naman nga po nito ay isang AW-109E Power Naval Helicopter, habang ang aviation facility naman ay isang helicopter hangar at helicopter flight deck. Mga idol, bukod nga po sa dalawang landing platform dock na kasalukuyan ang ino-operate ng Philippine Navy, ay meron pang dalawang bagong bili ng mga landing platform dock ang ating bansa. Sa kasalukuyan ay patuloy pa nga rin po itong ginagawa, ngunit sa mga susunod na taon ay di-deliver na nga po ito sa ating bansa. Mabuboost nga po nito ang capabilities ng Philippine Navy lalo pat kailangan natin ng mga malalaking barko. Magagamit nga po ang mga landing platform docks na ito hindi lang sa military operations kundi pati na rin sa humanitarian assistance, disaster response at relief operations. Konting panahon na nga lang po ang ating aantayin mga idol at magiging moderno na at malalakas ang mga assets ng Philippine Navy na makikita nating nagpapatrolya sa ating mga teritoryo lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!